and remarriage. Kaya hindi pa tayo aalis sa topic na yan. At sana po ay mag-benefit ang bawat isa, no? So, our topic for today about this is what do you do in a bad marriage? Yan. Mabuti naman at yung mga kapatiran natin ngayon na nandito ay in a good marriage. Amen. By the grace of God. Amen. But there are brothers and sisters who are before good and then become bad. And so what do you do in case it becomes bad? This is not only for us thinking that it might become bad, but it is also for our brethren na maaring hindi lalapit sa akin, kundi sa inyo lalapit. At kayo ang magsasabi ngayon kung anong gagawin. Mamaya, pag hindi ka instructed sa Word of God, sabi mo, hiwalayan mo. O bugbugin mo. O sipain mo. O isumbong mo sa pulis, pakulong mo. Whatever. No? Iwanan mo na. Yan. So, what does the Scripture say about Christians or anybody in bad marriages? Kahit po hindi Christian, pwede tayong gamitin ng Panginoon. Maaring yun ang vessel para mapunta siya sa Panginoong Jesucristo. Dahil sa pamamagitan ng mga tamang pagsasalita mula sa banal na kasulatan, napunta siya gumanda yung kanyang buhay may asawa, gumanda yung kanyang buhay pamilya. Therefore, sabi niya, nga, no, totoo ang mga nasa banal na kasulatan. Kaya, let's go. God's design for marriage is that first of all, kailangan maalala natin that there are 3 divinely ordained institutions. Ano yun? Number 1 is the home or the family. Then the church and ano ba? Government. Okay. So, dun sa family ay nag-uumpisa yan sa marriage. Okay? So, kung nagli-live-in lang tayo or magkaroon tayo girlfriend, boyfriend pa lang, hindi pa family yun. Huwag nating isipin o huwag nating tratuhin na family yun. Dahil yun ay wala pang kasalan. No? Although ngayon, yan ang uso. No? Yung mga artista, gusto nila gayahin natin sila. At yung mga kababayan natin, bakit sila okay naman? So, gano'n na rin lang tayo. Nagmamahalan tayo, that's it. Papel lang yan. Hindi po. Yung papel na yan, importante sapagkat yan ay simbolo ng covenant, simbolo ng agreement ng community at ng bansa at ng Panginoon Diyos. Bawat marriage, kasama ang Panginoon doon. Sabi, what God hath joined. So, each marriage, whether it be a pagan marriage or a Christian marriage, it is God who joins them. Because of the programming, the design in our bodies, in our communities, God is involved there. So Genesis 1:28, what does it say? Sa mga ladies muna tayo. Sige. Yung 5th verse, fifth word sa Genesis 1:28. Sige, Sister Gigi. Chapter 1, verse 28. And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. Okay, so yan ang family as an institution. Yung in-establish ng Panginoon na sila yung magiging go and multiply, no? Sila na yung magka-partner. At of course that is after na recognize na ni Adam that this is bones of my bones and flesh of my flesh, therefore shall
husband shall leave, a man shall leave his father and mother, cleave unto his wife. So, it starts with marriage, and now it is an institution. And chapter 4, verse 1. Genesis 4:1. And Adam knew Eve his wife, and she conceived and bare Cain, and said, I have gotten a man from her. Yun na, nag-umpisa na. Nagbunga na. Nagbunga na yung kanilang marriage. So, that is the first family. And that is the first institution. The most basic. And then we have the government, which are composed of families. Pagka ang marriage ay nag-breakdown, masisira rin ang society, ang government. So, kailan nag-umpisa ang human government? I believe it is in Genesis 9, verse 6 to 7. Annabel? Whoso sheddeth man's blood, by man shall his blood be shed. For in the image of God made he man. 7. And you be ye fruitful and multiply, bring forth abundantly in the earth, and multiply therein. Yun. Okay, so, yun na yung umpisa ng government, yung nagbigay na ng batas ang Panginoon at inilatag niya sa tao din ang parusa. Ang mag-execute na ng parusa, yung tao. Sapagkat ang panahon ni Adan, pagka nagkasala ka, Diyos ang nagpaparusa. Okay? Pero ito, this time, this is the first law that against murder. Kaya niwala tayo rin, no, as Baptist, niwala tayo sa capital punishment for capital crime. Hindi tayo naniwala doon sa pagka pinapatay ng gobyerno yung kriminal, ibig sabihin, binayolate ng gobyerno yung 6th commandment, thou shalt not kill. Mali po yun. Sapagkat sabi rito, sino man ang kumuha ng buhay, kukunin din ang buhay niya sa pamamagitan ng tao. Hindi Diyos ang pumapatay directly doon sa mga mamamatay tao. Ibinigay niya yan sa tao din. Paano yun? Di may paglilitis. Merong humuhuli. Merong nag-execute. So, yun. Genesis, nakalagay na yan. Okay, then, we have the church, which are composed also of households. Hindi ko na nalagay yung verse kasi napakarami. There's the household of Aquila and Priscilla, household of Stephanas, puro household. And of course, may mga single din sa church. Pero, mostly, these are families composing the church. Kaya, importante ang marriage. No? Kasi pati church involved sa marriage. Pati government involved sa marriage. Pagka nasira ang marriage, ano mangyayari kaya sa church? Sa isang church na binago niya ang definition ng marriage or dinistort ang institution of marriage, ano mangyayari? Halimbawa, divorce yung pastor, tapos yung mga members ay undisciplined, nag-engage sa mga sins of the flesh, nagsasama ng hindi kasal, tapos okay lang, tapos kagaya nung sa Corinth na incestuous marriage. So what will happen pagka ganyan? Masisira yung church. Ganon din sa family, of course. Number one, unang tamaan yan, family. Pagka
sinira mo ang institution of marriage, sira na yung family. Ngayon, yung ginagawa ni Alvarez, no? Na sabi niya, hindi divorce to, kundi dissolution of marriage. Yun nga, parang ginagawa tayong tanga, no? Hindi daw divorce, pero dissolution of marriage. Ginagawa tayo, tinetechnical tayo ni Alvarez, no? Pero dapat lahat tayo, any chance you get, express your opinion against this bill. Express your opinion that hindi tayo pumapayag, no? Kasi pagka oras na pumasok yan at naumpisahan na yan sa Pilipinas, lalong papangit yung Pilipinas. Pangit na nga, papangit lalo. Dahil dyan sa makakita ka na ng napakaraming pamilya. Sabi nila, yung statistics daw, noong 1940s, 1 out of 10 marriage end up in divorce. 1950s, 1 out of 5. 1960s, ganon, pa-progress. Pagdating ng year 2000, mas marami na yung divorce kaysa sa marriage. So, ganon. So, bakit? Kasi inumpisahan eh. Nag-umpisa sila sa street na yung talagang ano lang, mahirap ma-divorce. Biglang ito, no fault divorce. Biglang ito, no information divorce na. No, makakatanggap ka na lang, ayoko na sa'yo, tapos. So, siyempre, pag binuksan mo yung, dapat tawag nila ron, Pandora's box. Binuksan mo konti, ha? Unti na, lalaki na ng lalaki yun, butas hanggang, sige na, wala nang limit sa distortion of marriage. Ngayon, nandiyan na sila sa marriage with animals and with the pedophiles. Ilang beses na kayo nakarinig ng mga same-sex, no? Yan, nagiging issue. Makukulong yung Christian na hindi recognize yan. So, what happens in a good marriage? What's your idea of a good marriage? We have honor. If we are in a good marriage, diba? It seems parang honorable. Sabi ng Hebrews 13:4. Ella. Marriage is honorable in all other men and child, but for is not others, but Yun. Okay. So, in a good marriage, the people involved are honorable. Sila'y kapita-pitagan. Sila ay dapat itanghal. Dapat silang bigyan ng mga papuri. Papuri sa Panginoon. Tapos, yung bed undefiled, ibig sabihin yan, wala kang nilalagay dyan na ibang third party. No? If you put there another party, that's defiling the bed. So, kayong dalawa lang dyan, husband and wife. No other person. And then there is happiness of family. Actually, pati yung mga children will be happy with a good marriage. Kahit mahirap ang buhay, basta kayo magkakasama at maayos ang tratuhan ng mag-asawa, no? Walang problema, parang mayaman rin kayo. Parang yun na mismo yung kayamanan ng mga anak nyo, ng mga anak natin. There is trust. No? Kitiwala kayo sa isa. Hindi kayo laging nagsususpetsa. At merong submission. Madaling mag-submit. At merong pag-ibig. No? So, yan ang good marriage. Meron pa ba kayo alam na idea? Ano pang mga bunga ng good marriage? Anong pang word?
Harmony, okay. Tama. Ano pa? Loyalty. Respect, Loyalty. loyalty. Ano pa? Wala na? Sige. So, sa bad marriage, ano naman? Ang dami. There is unfaithfulness. Okay? There's jealousy, of course. Lagi kang gagalit, confusion, suspicion. Amoy ka lang na ibang pabango. Iniisip mo. May ano na. Okay? There is conflict, hardness of heart, division of property pag natuloy, division of custody of kids. Kaya, huwag niyong pasukan yan. No? Ang gulo. Wala na yung honor. Parang, sabi nga nung iba na napapasok sa divorce, it's worse than death. It's worse than dying 1,000 deaths. Kasi araw-araw iniisip mo, where did I go wrong? Araw-araw, di ka makakatulog. Kala lang natin, masaya naman sila. Hindi. Tapos yung next generation, gagayahin ka, kaya divorsyada rin yun. So, minomultiply mo yung... At saka, ayan, of course, divorce in our context even means just separation. It's already like divorce. Naghiwalay yung mama at papa mo. No? Naghiwalay. Whether it's because of third party or hindi magkasundo, lagi nag-aaway, or whatever kind of reason, yan ang mangyayari. Then, pagka yan na yung nangyari, naging normal na yan, magta-transform na yung society. Bakit? Merong isang decree sa isang state. Sabi, simula ngayon, wala nang tatawag ng mother at father. Bakit naman? Kasi kawawa naman yung walang mother. Kasi nag-divorce. O walang father. So, para sa kanila, dahil marami sila, no? Yung mga normal na pamilya, dapat gawin natin parang abnormal lahat. Yung liberal minded. Para hindi unfair dun sa mga abnormal family, broken family. Yung hindi broken, parang i-broke din natin. Para pare-pareho, walang lamangan. Kasi nadidepress sila pag ba't sila kompletong pamilya? Kami hindi. So para hindi sila ma-depress, kayo na lang ang ma-depress. Isipin mo yung utak ng mga yun, okay? So that will happen. And we don't like that. No? So let's fight for a good marriage. Let's fight for our marriage. Kahit anong mangyari. Hindi ako papayag na hiwalay tayo. Sige, nagkaroon ng problema, sige, saglit lang. Pero balik tayo. Married pa rin tayo. Okay, papayag. Kaya, para doon sa mga hindi pa pumapasok dyan, alam nyo na matindi yan. So, bakit nagiging masama ang marriage? Any answer? Sigaw nyo yung sagot. Walang Diyos, ha? Ano? Believer na believer. Okay, equal yoke. Ano pa? Materialism. What is the general reason? Yung pinakamatinding reason? Because of sin. Diba? Yun lang na yun eh. Bakit yung maganda na sisira? Dahil sa sin. Dahil sinners tayo eh. O ngayon, kung sinners tayo, ibig sabihin, di naman porkit naging Kristiyano ka, wala ka ng sin. So even those who are in Christian marriages,
the tendency, the trend, is to mahila ka papunta ron sa hiwalayan. Mahila ka punta ron sa bad marriage. So, ang gagawin mo ngayon? Anong gagawin mo? That means, work on our marriage so that it's always going up, or at least hindi kayo mahatak pababa. Hindi tayo mahatak pababa. Working together, laging yan ang iniisip natin. Kasi, parang yung, alam niyo yung Murphy's Law? Ano yung Murphy's Law? Sino may alam nun? Hindi alam Murphy's Law? Ha? Hindi. Gravity. Murphy's Law. Philosophical yon. Murphy's Law says, if it can break down, it will. Ano ibig sabihin nun? Kung ang isang bagay ay masisira yun. Ngayon, kailangan mo ngayon ng effort para yung masisira talaga, lagi mong iingatan, maintain mo kasi masisira. So, true yan. No? I found out to be true because of sin. So, our tendency is always, yan yung entropy, no? And third law of thermodynamics, na everything is always going to the deterioration. Kahit yung physics, ganyan sinasabi. So, yung marriage natin magde-deteriorate kung hindi tayo kikilos para gumanda. What are bad marriages? Ito, basahin natin to Genesis 3:12. Sister Annabel, nakabasa ka na ba? Si Brother Danny. And the man said, the woman whom thou gavest to be with me, she gave me of the tree, and I did eat. Yeah. I believe that's the beginning of a bad marriage. How? Pagka nakita mo na yung asawa mo na the woman, yung babaeng yan. Di ba? Iba na tingin mo sa kanya eh. Alam ba, napahamak yung pamilya nyo. Itong lalaking kasing to eh. Sabihin mo nga Diyos sa lalaking yan. Yan. Imbis na sabihin mo, love, nagkamali tayo ah. Imbis na ganon, sabihin mo sa anak mo, oy, sabihin mo nga dyan sa taong katabi mo. Asawa mo yun. Sa nanay mo. Sabihin mo nga sa nanay mo, o dyan sa taong yan, sa lalaking yan, o sa babaeng yan. Sabihin mo nga, umayos siya. Sabihin mo nga, kung baka pwede siyang makausap mamaya. Hindi na kayo nag-uusap direct. No? So, noong tinatanong na ng Panginoon, si Adan, bakit ka kumain? Ang babaeng binigay mo sa akin. Yun. So, hindi na maganda yung ano niya. Kasi para makalusot siya eh. No, para siya, hindi siya sa kanya mapunta yung puot ng Diyos eh. So, biglang yung asawang niyang minamahal niya sa lahat, Diyos na yung kaharap mo. Anytime, pwede ka i-destroy, disintegrated ka. Sabi mo, yung babaeng binigay mo sa akin, the woman thou gavest me, she gave me of the fruit and I did eat. So, dapat, ang tingin mo lagi sa asawa mo is yung kasiraan niya, kasiraan mo din. Diba? Yung depekto niya, depekto mo rin. Yung tagumpay niya, tagumpay mo rin. Huwag ka mainggit sa asawa mo na, kumbira. Bakit ikaw ganyan na, ako't ganito pa rin. Hindi. Yung pagtaas niya, pagtaas mo rin yun. So, yung pagbaba niya, kawalan mo yun. Kasalanan niya, kasalanan mo rin yun. One flesh kayo eh. One reputation. Di ba? Kasi pag kinakasal, henceforth, you shall have one reputation. Ano pa? One honor.
Diba? Henceforth, pag alis nyo dito sa altar na to, iisa na lang ang reputasyon nyo. Kasi isa na kayo. Kaya, huwag nyo siyang papahiyain. Yung pinapahiya mo sa kanya, kahiyan mo rin. No? Yun minsan ng ano natin. No? Tendency natin. Another one, unequal yoke. Yung Genesis 6:2 is an unequal yoke. Ano ba yung unequal yoke ng Genesis 6:2? Genesis 16. But the Son of God saw the daughters of men that they were fair, and they took their wives of all which they chose. Yon. So, hindi compatible yung sons of God tsaka ano yun? Daughters of men. Okay? Magkaibang ano yun? Quality. Kaya, kung sasabihin natin na yung sons of God are believers and the daughters of men are unbelievers, pareho yan nung nandito sa 2 Corinthians 6:14. Be not unequally yoked together with unbelievers. So, laging may conflict. Laging pasama. Okay? Pagka yan ang ano nangyari pagkatapos when the sons of God saw the daughters of men and nagkaroon sila ng relationship, ano nangyari? Nagkaroon ng the evils, the thoughts of the heart were evil continually, and God destroyed the earth. So yun ang naging result because of the unequal yoke. Unequal yoke resulted in bad marriages, then it resulted in a bad society, and the bad society was destroyed by God. Yun ang hindi maganda sa bad marriage. And another is when one is saved while the other is not. 1 Corinthians 7:13-16. Brother Edmund. Sige. Corinthians verse 7 says, and the woman which hath a husband that believeth not, and if he be pleased to dwell with her, let her not leave him. For the unbelieving husband is sanctified by the wife, and the unbelieving wife is sanctified by the husband. Else were your children unclean, but now are they holy? But if the unbelieving depart, let him depart. A brother or a sister is not under bondage in such cases, but God hath called us to peace. Ito pa. 16. For what knowest thou, O wife, whether thou shalt save thy husband? Or how knowest thou, O man, whether thou shalt save thy wife? Okay. So, ito yung, halimbawa, ang scenario niya, pareho kayo unsaved, then suddenly, yung isa na saved. So, anong mangyayari? Automatic ba yun na divorce or automatic bad marriage ba yun? Automatic? Well, it became a bad marriage because hindi na kayo compatible spiritually. One is unsaved, one is saved. Pero, sabi ron, hindi automatically na hiwalayan agad. If she be pleased. Ibig sabihin, kung wala namang problema, hindi naman kayo nag-aaway tungkol sa relihiyon. Or hindi naman matindi, o pwede pa naman maghamot. Pwede pa naman baka sakaling masave din yung partner mo. Then, stay married. So, covered din yan, no? Pero, usually, kaya napunta to sa scripture is because talaga nasisira na yung marriage. Yun na yung normal. Lalo na nung unang panahon ni Pablo. No? Kasi, hinahunting yung mga Christians. Ba't ka pumasok dyan sa pagiging Christian? Noong panahon nga ng, ito lang, siguro, mga 30 or 40 years ago, pag naging Baptist yung Catholic, diba? Kinasal kayo sa Catholic Church, tapos naging Baptist yung isa, away na yun. No?
Hilahan yun sa paglinggo, hilahan. Saan dadali anak? Saan dadali anak mo? Dito kami. Away yun. Ting linggo. No? Tapos pag nagtatights, lalong away yun. No? Oo, pinakamatinding away yun. Di ba? So, wag mong dadalin-dalin dito yung pastor nyo. Oh, away na naman yun. Di ba? Noong una, ganun. Ngayon, medyo open na. Pero, matindi talaga noon. Magdala ka Bible, ba? Ano na yun? Conflict na yun. So, pagka ganun araw-araw, ay natab na ako si Pastor Abante Senior eh. Mananampalataya na siya, pero ang pinagkasalan niya pa rin, Catholic. Baptist na siya, worker na siya, pero Catholic pa rin ligawan niya. Iba talaga eh, no? Matigas talaga ulo natin. At tapos eh, araw-araw inaaway niya. Oo, inaaway niya araw-araw. At sabi niya, yung rebulto nyo, hindi naman kayo naliligtas niyan. Ayan. Biro mo ganun. Mas may anak na sila. Nung nasave na si Nanay Abante, siya naman yung tinanggalan ng mana nung sa Bicol. Tinanggalan ng mana sa Iriga. Ganon katindi noon. Mga panahon na yun. Ngayon, wala nang ganyan. So, yan yung conflict, no? At let's go to another. What do you do in a bad marriage? If you are in a bad marriage, 1 Corinthians 7:10 to 11. Bad Rowie. 7 verse 10 to 11. And unto the marriage I command, yet not I, but the Lord, let not the wife depart from her husband. And if she depart, let her remain unmarried, or be reconciled to her husband. And let not the husband put away his wife. Yan ang general principle. Pagka napunta ka sa masamang panahon, huwag maghihiwalay. Huwag sisirain ang marriage. Let not the woman depart, and let not the husband put away. But, okay, matindi, bugbugan, murahan, araw-araw, bad marriage nga eh. No? Na hindi, wala nang pagtitiwala, laging may issue, ayaw mo na makita yung mukha niya. If she depart, dahil di mo na matiis na tumabi, talagang masama ng may iniisip ka ng masama, so remain unmarried so that there is a chance to reconcile and forgive. Yun ang rule sa Kristiyano. Hindi yung pupunta ka na doon kay Alvarez or sa divorce court or sa attorney or sa annulment. Dadayain nyo na yung annulment courts. Sige, kahit anong gawin natin, collusion tayo para lang matuloy na hindi na tayo kasal. Gagawa tayo paraan. O punta na tayo sa Amerika, doon tayo mag-divorce, doon na tayo tumira kasi hindi recognize sa Pilipinas. Para lang di na kita makita at mapakasalan ko na yung gusto ko. See? So, lahat gagawain ng tao, ganong ang laking gastos gagawain para lang makaalis sa marriage. Pero ang sabi ng Bible, walang hiwalayan. At kung naghiwalay, walang kasalang panibago. Let her remain unmarried. And that opens the door to reconciliation later on. Sabihin mo na, halimbawa, 80 na kayo. No? Nasa 80 years old na kayo pareho. Di pa ba kayo magpapatawaran, Lola? Namumuhi ka pa rin kay Lolo? Bira. Isang uod na lang hindi pumipirma sa katawan mo.
Magpatawarin mo na si lolo. Tapos pagtatabihin na yun kasi inaakay na yun eh. Wala na siyang choice. O sige na, yakapin mo na. Okay? So, ganun. Respect, even unbelieving. Ay, ito pa pala. Si Adan, kahit na nang sinabi niya, the woman thou gavest me, ano nangyari? He remained unmarried. And she remained unmarried. So, ano nangyari? Adam knew Eve. Nang pinalayas na sila. Siguro, sabi, ikaw kasi. Ba't mo ako binigay ng minsanas? Hindi, ikaw, ba't mo kinain? Oh, tanga ka pala eh. Ay, di, sige na nga. Kasundo na tayo. Wala na ibang tao rito eh. So, Adam knew Eve, his wife, and yun. Nag-reconcile din sila. Magkasama pa rin sila for 930 years. Isipin mo, ilang anniversary yun, ano? Hindi yun. 930 anniversary cake. Okay. Then, ito, 1 Samuel 25:25. Brother Glenn Ray. Isipin mo yung pagtitiis ni Abigail. Let not my Lord, I pray thee, regard this man of Goliath, in Nabal, whereas his name is, it is he. Nabal is the name, and fully is with him. But I then handmaid, so not the young men of my Lord, whom thou didst send. 36. And Abigail came to Nabal, and behold, he held a feast in his house, like the feast of a king. And Nabal's heart was merry within him, for he was very drunken. Therefore she told him nothing, days or more, until the morning light. Okay. So, sabi ni Abigail, ano yan eh, masama yung tao na yan. Pasensya ka na, Haring David, pasensya ka na. Napakasamang tao ng asawa ko. Sipin mo yun, no? So, bad marriage na talaga yon. Kasi nga, sama na nung tubo ng dila ng babae. Pero, umuwi pa rin siya sa kanila. Di pa rin niya hiniwalayan. So, she remained as the wife. Even though she has a very bad image of her husband. Doon pa rin siya uuwi. Kaya, ganun dapat. Respect even unbelieving spouses in 1 Peter 3:1. Yan, importanteng verse yan. Brad Ian. Likewise, ye wives, be in subjection to your own husbands, that, if any obey not the word, they also may without the word be won by the conversation of the wives. Okay, so what is the scenario here? You are a wife of an unbelieving husband or a husband who obey not the word. Ibig sabihin, ano yan, Kristiyano ka, tapos yung asawa mo, walang pakialam sa Bible. So, sabi ron, submit. Di ba? Submit ka pa rin. Paano yun kung anong sabihin niya? Siyempre, submit ka sa Panginoon. As unto the Lord yan. So, yung mga violation of the Word of God, di mo gagawin yun. Pero kung bilang asawa, submit. Kung ano yung tama lang na dapat mong gawin bilang asawa sa asawa mo, gawin mo. Hindi porket unsaved, hindi. Doon ako sa pastor namin magsasubmit. Ako kasi lakay, unsaved ka eh. Hindi ganun. No? Or sa ibang tao, nagsasubmit ka, pero sa asawa, hindi. Kasi he's unbeliever. Kasi sabi, so that they without the word may be saved. Kahit natahimik ka, kahit di mo wini-witnessan yan, yung obedience mo, yung submission mo, could be used by God to convict the heart of
your husband na totoo yung Kristo nito. No? Totoo yung Kristo na pinaninampalatayanan nito. Kaya, masubukan nga. Another one. Ngayon, ito yung matindi. No? Example ng Panginoon Diyos na Jehovah God na pwede nating sundin. Binibigyan tayo ng halimbawa, lalo sa mga lalaki, no? Binibigyan tayong permiso, doon nabasa na natin sa Matthew chapter 5, Matthew 19 and everything. If there is fornication or adultery, you can divorce. If you divorce and that is not the reason, then you cause her to commit adultery. And you also commit adultery. Now, divorce means separate. Hindi divorce na breakdown of marriage, tas pwede ka nang magpakasal. Yung divorce doon, ang context doon is, you put her out of the house. If in case she is adulterous. Okay? But that is not a command to put her out. It is only a permission. So, pwede mo ring sabihin, sige, diyan ka muna, ayoko muna makita mo ka kasi sama ng loob ko eh. Baka mapatay kita eh. So, diyan ka muna sa nanay mo. O diyan ka muna sa bahay, aalis muna ako ng mga ilang taon. Halimbawa, depende sa sama ng loob ng lalaki. No? Saudi muna ako. Yung mga iba nagsa-Saudi, may sama ng loob yun, no? At di lalo namang tuwan-tuwa yung babae kasi naiwan na siya. Okay. So, kasi ang rule, kagaya ng ginawa ng Panginoon, pag binasa niyo yung verse na yan, Israel is like an adulterous wife that God has divorced, but He took back. And ganun din tayo bilang mga mananampalataya, no? Tayo ay mga makasalanan. Tapos pinatawad tayo. So nagkaroon na tayo ng relationship with Christ. Pero ano nangyari sa araw-araw? Nagkakasala ka pa din laban sa Panginoon. No? Nagpatawad na sa iyo at nag-sacrifice na para sa iyo. Pero anong gagawin niya? Tatapong ka na ba niya? Kukunin ka niya pa rin ulit. So, yung forgiveness in a marriage, tsaka yung hindi ka magpapakasal sa iba para hindi na pwedeng bumalik, that is a picture of Christ and His church, Christ and His people, God and Israel. Na pinapakita sa atin ng Panginoon na iyan ang tama dapat gawin natin. Kahit anong sama ng loob natin, doon pa rin tayo. Kasi God made us one until death. Ngayon, pagka pagka natiis natin yan, I believe the testimony will be so powerful that it will lead people to salvation even. Makita nila, tingnan mo yan, no? Ang sama-sama na nung ginawa sa kanya nung asawa niya, pinatawad pa rin. Dahil sumusunod siya sa Bible nila. That is a real Christian. Pero kung ginaya mo yung way of the wicked, na wala nang patawaran. Okay? Ito nga isang example eh. You are in a church, tapos nagkaroon kayo ng divorce, then, you will pray, Lord, forgive us our debts as we forgive those who trespass against us. Eh, hindi mo nga mapatawad yung asawa mo eh. Na nagkasala sa iyo eh. Kaya hiniwalayan mo na eh.
So tapos pupunta ka sa Panginoon, sabi, patawarin mo ako kagaya ng pagpapatawad ko dun sa mga tao nagkakasala sa akin. Diba? So that is not a correct situation para sa mga Kristiyano. Okay, yun lang po yung ating